Nasa linya ho ngayon si Director for Infrastructure Development ng Pampanga Chamber of Commerce na si Ginoong Rene Romero. Magandang umaga po, sir. Good morning po. Maya Pea Baktera, Manong Ted at kay Miss Angela. Magandang umaga po. Opo, dakal pong salamat ne. Thank you po sa inyo pong panahon. Opo, sige. Una po sa pangkalahatan sa inyo pong ginawang pagpupulong bago po maglabas kayo ng resolusyon tungkol dito. Ano ho ba ang damdamin ng inyo pong chamber dito nga po sa mga pangyayaring ito diyan sa Porac? Go ahead, sir. Una-una po, Manong Ted, kami ay nagulat. Meron palang malaking complex dito sa isang lugar na araw-araw dinadaanan namin dito sa May Friendship Highway na pugad pala ng pogo na dito ginagawa yung mga karumal-dumal na mga krimen, no? Pinapatay ng tao, human trafficking, scamming, torture. Kaya pala itong mga kababayan namin na taga-Pora, minsan-minsan may nababanggit na sa mga barangays may nakikitang mga patay na katawan, pero pugot ang ulo, walang ulo. Katawan lang na tinatapon kung saan-saan sa mga barangay sa Porac, Pampanga. Opo. Mukhang hindi po nababalita iyan sa national media. Hindi ko alam kung diyan po sa local, sa Central Luzon, may mga balitang ganyan na bangkay na tinatapon, walang ulo. Opo, ito'y kami, unconfirmed yun sa amin, pero yan ang mga sinasabi ng mga taga-barangay sa Porac na kung di ko nagkakamali, nabanggit nila mga siyamata aso bago madiskubre yung bago ni raid yung Pogo Hub dito sa Porac. Opo. Sige, so sa ngayon po, ano ang pagkakaisang tinig po ng Pampanga Chamber dito sa isyong ito ngayon ng Pogo Operation? Kami po ay naglabas ng position paper. Actually, yung una, hinihingi po namin sa national government na kung pwede, i-ban na totally sa buong Pilipinas ang Pogo, whether legal o illegal. No? Yung pong nagtatsyempo naman, after nilabas namin yon, nagkaroon po ng hearing ang sangguniang palalawigan namin at nagkapagkakataon kami na kami ay humihingi ng tulong sa kanila kung pwede ang probinsya ng Pampanga ay ipagbawal o magdeklara ng bawal ang mga pogo dito sa probinsya. At least baka pwede namang gayahin ng ibang mga probinsya, no? At least yung mga legal at saka illegal. Bakit pati mga illegal? Ang nangyayari po kasi, kagaya dito sa nangyari dito sa Porac, noong unang mag-apply sila, BPO lang Nung sila ay nag-ooperate na, nakakuha na sila ng Pogo license sa PAGCOR. Kahit legal sila, during their expansion, mukhang dun nangyayari yung kanilang illegal activities. No po? I don't know kung malaki pagkukulang dito ng ating ahensyang PAGCOR. Kasi nagtuturuan po sila ngayon yung local government unit at saka PAGCOR kung sino ang may talagang responsibilidad sa mga nangyayari dito sa bayan namin. At kawawa naman po yung mga LGU kung ang PAGCOR hindi niya ginagawa yung dapat niyang gawin sa ganito. Kasi Manong Ted, nag-aalala kami, very worried kami kasi ayaw naming magkaroon ng ganong reputasyon ng aming probinsya. Kasalukuyan naming nagre-recover sa pagputok ng Mount Pinatubo, at saka yung sa pandemic, gumaganda yung ekonomiya namin. Pagkatapos, lilito itong mga ganitong criminal activities sa probinsya namin.
Opo, so ang inyo pong panawagan is iban na ang Pogo, wala nang legal, walang illegal, basta IGL o itong Philippine Offshore Gaming Operation na ito, bawal na ho talaga. Sa Pampanga ho ngayon, ipagbawal na po ang lahat. Opo, naglabas na ng resolution ng provincial sangguniang palalawigan. Hinihintay na lang pong malagyan ng numero yon para maging epektibo. Ano po? Pero masaya kami at itong gobernador namin at ang provincial council namin, umaksyon sila kaagad. No? So hopefully, kung sakali mayroong mang nag-ooperate na iba pang hindi namin alam na Pogo dito sa probinsya namin, at least may pagkakataon ngayon na ang mga ahensya ng gobyerno, pati na yung mayor, pwede nang pumasok. Kasi ang nangyayari po kasi hindi kami pinapapasok kapag gusto naming pasyalan itong mga Pogo hub na ito. Opo. Kayo ho ba isang-ayon doon sa house to house na sinasabi? Although hindi ho naman to as in bahay-bahay, di ba? Kumbaga, sa mga business establishment dyan, magkaroon na pagkakataon ang mga otoridad na makapunta at masuri ho. Example nga ngayon, if you notice po, Sir Rene, no, ang Clark, kung napunta ka ngayon doon, Angel, ang ganda ng development. Yes. Napakarami ho ngayon mga bagong mga gusali doon and business is booming. So sabi ho Mga ninyo, BPO. ito ho kasing dyan sa Lucky South na iyan, nagsimula bilang BPO. And then yung ngayon ang kinalabasan. Ano ho sa palagay po ninyo? Sang-ayon ba ho kayo doon, pati sa loob ng Clark, magkaroon ng pagkakataon ng otoridad na bisitahin itong mga building para malaman kung baka naman Pogo operations doon? Manong Ted, kaming mga negosyante, nagtayo kami ng mga negosyo namin. May mga opisina kami, may mga business establishments kami. Ino-honor o nire-recognize namin yung visitorial powers ng mayor o mayor's office o yung mga tagapangasiwa ng mayor's office. Kasi kagaya niyan, kung hindi ka pinapapasok, hindi mo alam, meron palang nangyayaring hindi maganda sa iyong bayan. Kaya dapat lang na ang mayor o mayor's office payagang paminsan-minsan bumisita at tingnan kung ano talaga ang ginagawa ng mga iba-ibang negosyo sa kanyang bayan. Kasi siya ang padre de pamilya ng bayan eh. Sa loob po ng Clark, kasi yung sa Sun Valley, if you recall, di ba, sa Sun Valley dyan sa loob ng Clark, yung pala Pogo Hub din, ano? Pero may license yun ng PAGCOR. Kumbaga, kung hindi pa ito sinalakay ng PAOK, hindi pa malalaman. Then sa Clark po, hindi ho ba ito'y free for zone? Ano ho palagay ninyo? Dapat din yung CDC maging bukas dito sa pag-inspection po sa mga opisina dyan sa loob ng Clark? Dapat ng Manong Ted kasi sila ang nagmamanage as the real estate manager ng ng CDC. Nagre-renta yan sa Clark Development Corporation or CDC. Dapat meron silang mandato na ini-inspection ang mga business activities o kung ano mga activities na ginagawa sa kanilang poder. Hindi lang yung magubulat ka na lang bigla. Mga killings, torture, makakawa pag tinitingnan mo dun sa mga bidyong pinapalabas ng ating mga kaibigan sa media. Opo. O sige, Angel, may tanong ka ba? Sir Rene, tanong ko lang po kung meron po kayong datos o impormasyon sa kung magkano po ba supposedly ang naiaambag ng legal na Pogo dito sa ekonomiya po ng Pampanga? Sa totoo lang, Miss Angela, wala man kaming nararamdaman na benepisyo sa mga pogong yan. Even mga kasama naming Chamber of Commerce sa Tarlac, yung nangyari sa Bamban. Wala kaming nakikitang benepisyo namin. Sabi nila may mga Pilipino na nagtatrabaho sa loob ng mga Pogo Hub. Hindi kami sigurado kung yan ay mga Kapampangan. Kasi kung yan ay mga Kapampangan at 6 years na silang nag-ooperate dito, dapat kahit bulong-bulungan lang nalaman namin na mayroong mga nangyayaring hindi maganda dyan. No? Ang nangyayari kasi, ang tingin namin, ang kinukuha nilang mga trabahador,
hindi local o hindi within the periphery of the Pogo Hub. Kumukuha sila yung malalayo. Kung nakita nyo doon sa isang news, no? Ang mga gwardiya, ang mga housekeepers, ibang probinsya, ibang region. Tapos, kinukulong doon, hindi pinapalabas. Kasi palalabasin sila, sigurado magkakaroon ng bulungan dito, malalaman namin. No? So, Kaya kahit na yung kahit ni isang negosyante, wala akong alam na sinabi na siya ay kumikita o may business sa mga Pogo Hub na ito. Nakabenta ba siya ng pagkain, ng gamit, o mga hardwares man lang na nung tinayo yung mga building. Wala kaming alam na ganun eh. Kaya nagulat na lang kami nung mag-raid ang PAOK eh. Sir, ito hong sinasabi ho ninyo no, na yung mayor nga dapat may poder dito nga sa mga negosyo sa kanyang jurisdiction. Sa PORAC po, bagamat ngayon ito nga po nasarhan na at na-inspeksyon na po ang lahat ng gusali. Dito ho ba tingin nyo sadyang hindi maitatanggi na nagkulang si mayor? Well, ang nakaupong mayor ngayon sa Porac, Pampanga, bagong mayor, first term niya ito, malinaw nung mag-hearing ang Sangguniang Panlalawigan, no? Kaya kung nakita niyo sa news, medyo agresibo sa pagtanong ng question ang vice-gobernadora namin. Sa tingin namin, marami pang kukulang ang local government unit, no? At nalulungkot kami, ang mga mayor pala, kapag mayroong isang lugar o isang business o isang complex, gusto niya pasukin, hindi pala niya ipipilit na siya makapasok, lalo na kung may duda, no? Unless tayo ang may duda sa kanya, no? Ano? Pero yun nga yung tanong mo Manong Ted, sa tingin namin, base doon sa mga dokumentong sinabit nila during the hearing, because ako ay kasama doon din sa hearing, may pagkukulang ang mga departamento at saka ang mayor ng PORAC. At saka wala lang, hindi lang dumating ang PAGCOR doon, no? Ako, ang tingin ko, ang unang-unang dapat tanungin dito, sisihin, di PAGCOR eh. Bakit nangyayari ito? Kasi sila ang nagbibigay ng lisensya eh. And by the way, sa Friday, may second hearing kami, Manong Ted, sa Pampanga Provincial Capital. Okay, sige po. So kami makikibalita po sa inyo, but meantime ngayon, dahil ito nga po, hawak ko itong inyong manifesto, dito ho talagang inyong inisa-isa kung bakit ayaw nyo na ho sa Pogo na iyan, magkakaalaman din po tayo kung gaano po magiging masidhi yung magiging kampanya para masiguro na ang lahat ng building dyan o negosyo ay walang nakatagong Pogo operations. Karen Kasi baka meron pa dyan mga, di ba, mga nakatago pala, kunwari call center o ano man, yung pala ay Pogo. In fact, Manong Ted, ang ginagawa namin ngayon, pag umiikot kami sa Pampanga, pag medyo malaki-laki yung building, sinisilip-silip namin, baka may mga Chinese nationals at ibang national doon na kasi hindi mo makikitang normally, Manong Ted, sa Clark Development Corporation, pag lumabas ang mga trabahador, makikita mo talaga yung mga empleyado lumalabas, parang langgam, ano? Ito, napakalaki, 46 buildings. Wala ka bang makikita ni isang taong lumalabas sa entrada o labas-pasok At nagtataka kami, paano naipasok yung mga building materials at nagawa nila yung 46 buildings? Hindi ba namin nakita? Hindi ba nakita yung mga truck? Basta parang nag-magic na lang na mayroong tumubong 46 buildings doon. Opo, at siguro ho din, Karen, kung kayo din po dyan napapaikot sa may bandang Clark area, napapansin nyo, pag may dumarating na mamahaling SUV, may escort na nakahagad,
tapos lalabas yung sakay nito. Kapag tinanong mo, sino yan? Ang sagot sa iyo, Pogo. Opo, Manong Ted. Di ho ba? Opo, ganun lagi. Anyway, hindi ho naman sa anti-Chinese po na itong sentimentong ito, pero marami din kasi naman dyan, yung mga legitimate, no? Ang negosyo po sa loob ng Clark, mga Chinese po ito, mga Koreano, na legit ang negosyo. Hindi po ba, no? Oo. Opo, of course, wini-welcome namin yung mga legit na negosyo. Malaking contribution ang pinibigay nila dito sa local and national economy. No? Kagaya ng mga Koreano po dito, kung pupunta ka dito sa strip ng Friendship Highway ng Korean town na Pampanga, dyan. Korean na. Korean town. Kahit papaano, yan, bumibili yan. Although most of their items na ginagamit, makikita mo, made in Korea. Pero whether like it or not, bumibili din sila ng mga gamit sa amin, mga ingredients. Tapos, yung kanilang mga waiters, mga cook, mga, Kapampangan. mga utilities, Kapampangan or Opo, Filipino. no? Opo. Kaya ang ano namin, Manong Ted, ang dasal namin ngayon is that sana itong manifesto, itong hinihingi namin, sana pakinggan ng national government. Sana makarating na rin kay Presidente Bongbong Marcos na walang dinudulot na maganda ang mga pogo, whether legal or illegal. Opo. Sige po. So, dakal pong salamat, Karine, sa inyo pong panahon. At muli kaming tatawag pagkatapos mo ng inyong gagawin pong hearing sa Friday kasama po ang Konseho ng Lalawigan. Salamat po, Karine. Opo, Maraming salamat. Manong Ted, dakal po salamat. Opo. Wow. Thank you. Thank you. Alas 8:32 si Ginoong Rene Romero. Ang dati po pala siya po ang presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.